Senator JB Ejercito nagsalita na sa baho ni Martin at ni Saldico. Naku po, ang tindi nito. Talagang Senate versus Congress ang nangyayari. Matindi po ang nangyayaring digmaan sa Senado at kontra or laban dito sa mga congressman. Aba, nako, grabe, no? So dito nga sa isang video na papanoorin natin na inilahad po lahat ni Senator JB Ejercito na kung saan ay yung mga katarantaduhan at baho at pagnanakaw na ginagawa ni Saldico. Grabe po, no? Talagang sobra po ang mga pasabog na matutunghayan ho natin dito kay Senator JB Ejercito. At eto nga, kakapasok lang na balita. Kakapasok lang na balita. Na isang project ng magkakapatid na kontraktor na mga kapatid ni Saldico ay gumuho at maraming nasugatan. Grabe. Ano ba to? Bakit ang isang proyekto ay gumuguho ngayon? Ito ba ay mahina na ang kanilang mga pundasyon dahil tinipid sa siminto? Hindi natin alam. So papanoorin natin yan mamaya. So bago muna yun, dito nga tayo, may napanaginip. May isang congressman na ibinabahay ang pera. May isang congressman, panaginip lang naman to. Wala din siyang mukha doon, pero ako ay naniniwala na congressman siya doon sa panaginip ko kasi talagang yung attire niya pang congress. At grabe, no, ibinabahay niya ang bilyones na pera. At nilalagyan niya, inilalagay sa isang kwarto. Ang tindi. Oo. Kaya pala kahit anong mangyaring sal-in ngayon ay hindi madedetect at hindi makikita ng lifestyle check ni Pangulong Bongbong Marcos dahil nasa bahay nakaimbak ang mga pera. Sino kaya itong putragis na ito? Grabe, no? Sa estimate ko yung 1 billion nata. Kung dito siguro sa kwarto ko, kung dito sa, kasi late lang nito, siguro gis lang tong kwarto ko na inuupahan. Siguro mga 1 billion kayang punuin. Kaso doon sa panaginip ko mukhang 3, 4. Or kung susumahin alam mo yun, parang nasa 50. Oo, 50 ang lapad, 50 ang haba ng kwartong yun. At yun ay puno ng pera. Ang tindi, no? Sabi ko, sa totoo doon sa panaginip ko, may plano pa nga akong kumupit eh. Gusto kong ilagay yung pera sa bag kasi hindi ko mailagay-lagay. Ba't kaya ganun sa panaginip, no? Minsan nga na nga lang magnakaw sa panaginip mo at ilalagay mo lang sa bag, hindi mo pa magawa-gawa. Para sana, di ba, maiiwi sa pagkagising mo may isang bag ka na pera. Di ba? Oo, so grabe yung panaginip ko na yun, guys. Talagang kahit ako hindi ako masyadong makapaniwala na na may ganung kadaming pera. Biruin mo isang kwarto, saan ka ba nakakita ng ganun? I love it, no? So eto na nga. Baka sabihin niyo puro na ako daldal. Panaginip ko, Jay, ko lang nakakalam yun. So eto na nga, panoorin natin. Ito ang video ni Senator. Hindi na contractors ang sindikato. Sindikato na. Ano to? Hindi na contractor, sindikato na. Grabing pagbubunyag ni Senator JB Ejercito mapatungkol sa flood control at kay Saldico. At ito, disclaimer, ako lang po ay nagre-reaction lamang sa kanilang mga sinasabi. No, ako'y magre-reaction lamang ayon sa kanilang sinasabi, kaya wag po kayong magalit sa akin. Lalo na po yung mga nasa picture.
Andyan po si Saldico, the king of corruption. Ay, andito naman si the Payong Queen. Bumili. Excuse me. Bumili ng tawag dito, bumili ng mamahaling sasakyan dahil sa payong. Ang lupit. Panoorin natin tong etong video na to, no. Mga sasakyan niya, supercar, Lamborghini SVJ siya, that's about 60 million pesos. Uy. Ferrari SF90, nalaman Uy. mga 50 million. Uy. Lamborghini Urus na 30 million. Uy. Mga Relonera, Richard Mille, no? Na hindi bababa ng 8 million. Grabe, no, Richard Mille. Isa. Yung mga pananamit, kaya naman kami dito mag nakaseiko. Mukhang talagang isang malaking Oy, pero Senator JB, hindi porket nakaseko matino na, ha? Oo, meron dyan iba na paseko-seko lang pero lintik kung mangurap. May mga mga palabas lang nila yung mga ganun, kaya ho tayo dun, ha? Tawag dito, medyo huwag ho tayo masyadong magpapaniwala sa mga ganun na porket nakaseko matinong politiko na. Hindi ho ganun, ha? Sige, tuloy-tuloy. sindikato sila na Regarding yan sa utos ni Pangulo, magkaroon daw ng lifestyle check sa lahat ng mga official sa gitna ng investigasyon patungkol sa flood control. I think it's about time, and actually noon pa yun that talagang meron naman dapat na sinusunod na lifestyle diba? May etiquette dapat sa gobyerno na hindi dapat maging magarbo, no, sa aking pagkakaalam. And it's about time kasi medyo may mga sumusobra din yung mga revelation ni Senator Lacson, some DPWH officials, actually some government elected officials din medyo, di ba? Pero yun lang yung in-example niya dun. We made our own investigation. Yung isang DE ron or assistant DE, mga sasakyan niya, supercars, no? May Lamborghini SVJ siya, that's about 60 million pesos. Ferrari SF90, nalaman na mga 50 million. Lamborghini Urus na 30 million. Mga Relonera, Richard Mille, no? Kaya naman. Alam niyo ba kung magkano yung halaga ng Richard Mille? Mga Mille ba? Mills ba? Mille? Di ko alam Kaya mo namang patayo ng napakalaking bahay dahil doon sa Relonera. Yan nata ang, kung hindi ako nagkakamali yung RM na relo ay po yan. Yan po ata ang isa sa pinakamahal na relo sa buong mundo. Yung Richard, yung RM na yan. Parang nagkakalaga ata ng mga nasa mga 10 milyon, ganun. Sobra pa siguro. 20, may mga 20 million. Hindi, may nakita nga ako 30 million 'Di ba? Yung congressman sa Abra, yung babae. Oo, siya nakalimutan ko pangalan nun, pero yun, grabe din yun. 'Di ba? Nasa 30 million ang relo nun. Meron pa nakita 19 million. Oo, kaya kapag meron nga ng RM o Richard Mille, hindi ako nagkakamali sa RM na yan, pwede ka na makapagpatayo ng bahay. Ako kaya kailan, no? Alam mo, pag halimbawa nakapulot ako ng RM, benta ko kagad kay Banat Bay. Pag benta ko kay Banat Bay, ipapatayo ko na agad ng bahay. Kasi, namumulubi din ako dito. Nangungupang ka, 14,000 per month. Kuryente mo, 8,000. Diba? So, magkano na? 22,000 per month. Tubig mo pa, pagkain mo pa. Naku po! Buti na lang talaga kahit paano. Kung may kita tayo sa iyo, Chob. Dito mang nakaseiko. Richard Mille, hindi bababa ng 8 million, ng 5 to 8 million. Grabe, no? Yung mga pananamit. So, if you are working with a modest salary, it's impossible for you to be able to afford those luxurious items. Medyo sobra yun medyo malalayo. Dapat ma-lifestyle check doon. And I would recommend when we convene the Blue Ribbon to subpoena these officials, no, para mag-explain na rin, no, how can they afford having a luxurious lifestyle
with kung ganun ang salary nila, magkano na bang talagang salary na yung official. And may nagkakasino pa doon, no? As exposed by Senator Lacson, no? So I think it's about time, no, na kailangan na rin siguro magkaroon ng lifestyle. Sir, gusto niya pa sa Pino yung mga district engineer, itong mga to, sir? Yes. Alam nyo ako, hindi ako masyadong naniniwala dyan sa lifestyle check na yan. Kasi nga, di ba, sinabi ko nung nakaraan at may mga balita din nung nakaraan na yung ibang mga congressman at contractor ay nagpopondo. Sino ba yon? Yung may mansion sa New York? Yung nadawit din dito sa flood control issue. Kasi isipin nyo etong mga congressman, mga contractor, kung halimbawa man na dawit ho sila dito sa flood control issue na to, na maraming nawawalang budget, sa bilyon-bilyon yung pera nila. Gasino na lang na pumunta sila sa ibang bansa at doon nila i-imbak yung pera nila. At gasino na lang din na may isang tao silang upahan. Halimbawa, ganito. Apaka-basic na lang yan Halimbawa, ako, o kaya halimbawa si Banat Bay na lang kasi mas mukhang mayaman sa akin si Bay. Tsaka mayaman talaga no? Si Banat Bay, pinagkakatiwalaan niya ako. Pinagawan niya ako ng bangko. Pinagawan niya ako ng bangko na sa sarili kong pangalan. Sa sarili kong pangalan yun. Hindi niya ako kaano-ano. Kasi 'di ba ngayon may issue na bawal na maging yung mga kamag-anak ng mga congressman, 'di ba? So wala pa rin yun Kasi ito yung nakikita kong pwede nilang gawin. May uupahan silang tao na doon nila i-imbak yung pera sa bangko nun. Pwedeng mangyari yung ganun Tapos yung tawag dito, yung pera andun lang. So paano makikita sa salin, paano makikita sa lifestyle check yung mga pera na yan? Sabihin na natin ungkatin yung mga bangko ng mga congressman, mga kontraktor. Hindi yan makikita kasi nandun sa isang tao. Inuna-una hindi yung kamag-anak. Napaka-basic nung ganun Sa totoo lang, at talagang may gumagawa ng ganyan. Papangalanan ko ba? Wag muna. Easy! May Senate hearing na tayo mamaya. Maya-maya lang. Pagtas itong video na to, abangan nyo na yung Senate hearing. Tapos, yung Senate hearing, alam nyo na this, So ganun nga yung ibang mga kontraktor gumagawa sila ng ganyang paraan at yung ibang mga politiko, sabihin na natin mga politiko, hindi lang sa congressman, hindi lang sa Senado, kundi pangkalahatan. Basta nasa gobyerno, ganyan ang ginagawa nila. Kukuha sila ng isang tao na hindi nila kaano-ano pero mapagkakatiwalaan nila. Siyempre babayaran yun. Siyempre kahit din naman ako, hindi ko may tatakbo yung bilyones na ilalagay sa bangko ko. Alam nyo kung bakit? Pwede naman akong patayin ng mga yan. Diba? Pwede nila akong patayin para lang sa panahon ngayon, naku po, napaka-mautak na niyang mga yan. Alam nila na may salin Alam nila na pwedeng maungkat yung mga bangko nila, lalo na sa mga kamag-anak. 'Di ba? So pwedeng gawin 'yon ng ibang mga politiko na umuupa sila ng ibang tao para doon nilagay yung pera niya. Napaka-basic nun. I think yung particular districts or areas that were identified by Senator Lacson, medyo notorious no? Yung sa Bulacan, yung sa 4B, yung sa Mindoro, na kung saan yung bag ng mga ghost projects. Mukhang sindikato. Sindikato talaga? It's a huge criminal syndicate that has to be looked into. Dapat talaga sa akin maimbestigahan, may ma-prosecute at may makulong kasi sindikato talaga, Senator JB. Oo, sindikato talaga. Biruin mo 'di ba yung interview ni Bunuan at 10 tao nung pinagdadaanan ng pera tapos nagkaroon pa ng ghost project. Saan ka nakakita nun?
Tapos bago sila magbigay ng 15% sa kontrata ng mga kontraktor, manghihingi muna sila ng 20% na kung may nagawa na ba itong kontraktor. Diba? Doon pa lang maghihinala ka na sa loob mismo ng DPWH may sindikato. Ang mali lang pinagyabang ni Bunuan. Hindi nag-isip Para hindi na ito hindi na tularan at saka magtanda yung iba. Pero walang makakapagtanda diyan kung yan ay wala namang makakasuhan. Kaya nga marami nga nagsasabi na ito ay palabas lang ni Marcos Jr. Pwedeng mangyari kaya inilabas itong issue sa flood control kasi titirahin nila yung 2026 national budget. 6 trillion po yun para sa edukasyon. So meron pa rin po doon na mangyayaring korupsyon. Yung mga school na ipapagawa, naku po, delikado yan. Sabi ko sa inyo, napakadelikado po niyan. Well, kaya nga dapat tignan nyo, I think itong district sa Bulacan na ito, particular district office in Bulacan has become so notorious. That's why we need to investigate paano yung ginagawa nilang modus doon. No? Isa lang yun, kung may nasabing walang conversional insertion, pero yung sa ibang lugar, tulad ng sa mga Mindoro at iba pa na talagang biglang lumobo na napakalaki, medyo suspicious. Medyo delikado nga dyan si Villanueva sa Bulacan na yun Oo, kakasabi niya nung nakaraan na wala daw siyang ni isang kakilalang mga kontraktor. Pero lumabas yung video na kasama niya yung isa sa mga kontraktor or congressman. Oo, kaya medyo delikado dyan si Senator Villanueva. Ito kailangan din tignan. Pero itong, in particular, ito sa Bulacan mukhang talagang isang malaking sindikato sila na sila even I think na may tinatawag silang in-house contractors na humihiram na lang daw ng lisensya. Ginagamit na lang yung lisensya ng ibang contractors pero ang gumagawa talaga actually sila sa loob. Sir, considering na malaki yung amount involved, impossible daw na walang qualifications involved. Which one? Yung si Bulacan, considering amount involved, possible ba yun na impossible na walang qualifications involved? That we have to find out. Titignan natin siguro yung i-trace back kung saan yung source. Masyado na naging blatant I think since 2022, 2023 nagsimula, parang walang takot siguro nung nakalusot minsan, tinuloy-tuloy na. Ang nakakalungkot doon kasi sabi ko, di baling minsan given may dapat kumita naman talaga ang contractor, di ba? Business siya, pero sabi ko nga, para hindi mo gawin yung proyekto, para gawin mo substandard, tama. Tapos gagawin pa worse, gagawin mong ghost. Dobling dobling kasalanan na yun. Diba? Sir, ano nakikita yung pananagutan ng Secretary Puno? Kasi so far, nalitiid. Totoo naman yun Ang contractor business din naman talaga yan. Pero, yung tipong halos hindi mo gagawin ng maayos, hindi mo, at wala ka talagang gagawin kagaya ng ghost project nga, katarantaduhan mo yun. Talagang dapat may managot. So yun yung inaabangan ng taong bayan dito, may mananagot ba? Yun yung katanungan may mananagot ba? Kasi hanggang ngayon, patagal ng patagal, at eto na nga, parating na nga mamaya yung yung pangalawang Senate hearing, at titignan natin kung sino etong mga dadalo na ba etong mga pinasupuin na ng Senado. Parang hanggang ngayon wala pa ring tawag dito. Wala pa ring napapanagot or walang makukulong. Pag ganyan na walang makukulong dito, at kung meron man makukulong pero pili lang, alam na this. 'Di ba? Alam na kung ano to.
Kung halimbawa man na may makulong tapos parang ano lang, parang pinili lang, alam na natin to. Ha? Oo, talagang ito ay pakulo lamang. Ang tanong, ano kaya ang purpose ng pakulong ito? Kung maaalala ho natin, kada may niluluto or pinapasabog na issue ang Administrasyong Marcos, may mga ginagawa sila, may mga nawawala. Halimbawa lamang, yung nangyaring issue ko kay Tantuco, na pagkamatay ni Paulo Tantuco, na nahuli nga daw kasama itong si First Lady Lisa Araneta Marcos. Ano ba yung pinangtabon doon? Diba yung pagkidnap kay Pangulong Duterte? Yung pagbunyag ni Pangulong Duterte mapatungkol sa BICAM na merong blanco. Anong pinangtabon doon? Diba yung impeachment kay Vice President Sara Duterte? So ngayon itong flood control, naniniwala ako na tama yung sinasabi ni Mayor Baste at ni Vice President Sara Duterte na kapag walang makulong dito, walang managot, ito ay palabas. At doon na tayo kabahan. Na baka may ginagawa na naman silang isang hakbang na pagnanakaw sa kaban ng bayan, pero dito nakatuon ang atensyon ng bawat Pilipino. Na samantalang sige sila nakaw dun sa kabila, tayo nakatutok dito. Kaya tama yun Tama yung sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi lang sa flood control ang imbestigahan nyo, kundi lahat. Lahat ng mga proyekto na idinadaan sa DPWH at kinukuha ng mga kontraktor at di umano at nitong mga congressman. Diba? So napakaganda ho rin talaga nung sinabi ni Vice President Sara Duterte na yun. At naniniwala ako dun. Mga district engineer. Ano ba ito? Well, kasi kung ganito ka, sa dami rin kasi minsan, mahirap na talagang command responsibility, no? Kaya lang minsan tingin ko kung naging ganito ka-blatant na at maaring sa district level lang no? Maaring hindi niya umabot sa kanya, pero maaring hindi rin niya alam. With that, we do not know. Pero mukhang kailangan tignan itong mga particular DPWH engineering district offices, yung mga suspicious na biglang lumaki yung kanilang mga funding. No, tama yun, no? So, eto naman tayo. Dito tayo. Cancel yan. Dito ho tayo sa isang dito ho tayo sa eto. Oo, eto basahin natin Oo. Para itang sobrang hindi ko pala na-adjust yung na to. Oo. Ayan, yan. Pasensya na. Hindi pa natin masyadong kabisado ang UBIs. So dito eto basahin natin. Halos parehos address at auditor ng korupsyon ng mga diskaya nabunyag. Ito na. Panoorin natin. At iisa ang pamilya. Yan ang natuklasan ng inyong Billionaire News Channel sa 8 korporasyon na pag-aari umano ng pamilya Diskaya. May Agenda Weekend Report si Joash Malimban. Nako. 9 na korporasyon ang umano'y linked sa mga Diskaya. Ayon yan kay Pasig City Mayor Vico Soto. Naku po. Ang 9 na kumpanyang ito nakakubra ng halos 31.6 billion pesos sa loob. Putang ina, 31 billion? Anak ng puta. Grabe. Ng 3 taon o katumbas ng halos 6% para sa buong pondo ng bansa sa flood control projects mula 2022 hanggang 2025. Lupit. Pero sa pagsusuri ng Billionaire News Channel sa SEC files na in-upload ng Philippine Center for Investigative Journalism, ang mga korporasyong ito na bilyon-bilyong piso ang mga kontrata, tila iisa ng address. Ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation na may mahigit 7 billion pesos worth of contracts matatagpuan sa 785 J. Pueblo Street, Barangay Bambang, Pasig City. Okay. Ang St. Timothy Construction Corporation na mahigit 7 billion pesos din ang nahawakang kontrata matatagpuan naman sa 793 F. Manalo Street Corner, J. Pueblo. Muli sa ganun din, Barangay malapit Bambang, lang. Pasig City.
Ang mas maliliit na Discayaling companies naman tulad ng St. Gerard Construction, Amethyst Horizon Builders, Waymaker General Contractor at Elite General Contractor and Development Corporation, tila iisang building lang ang address Naku. sa 792 F. Manalo Street Grabe, Corner, no? J. Pueblo, Barangay Bambang, Pasig City, katabi lang ng St. Timothy Construction. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel sa mga dokumentong ito, napag-alaman namin na tila iisa lang ang auditor ng lahat ng kumpanya na link sa mga Diskaya. Isang CPA lawyer na nagngangalang Conrad Briones. Sa pagsusuri pa ng aming team, napag-alaman namin na tila pinaghati-hatian lang ng mga Discayaling companies ang kanilang mga kontratang nakukuha sa Metro Manila, Ilocos Norte, Bulacan, Laguna at Oriental Mindoro. Ayon sa aming mga kinonsultang legal experts, posible itong mag-violate sa ilang mga batas tulad ng Government Procurement Reform Act at Philippine Competition Act sakaling mapatunayan na nagkaroon ng bid rigging. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, Tangina, no? Biruin mo yun, 31 billion. Kaya pala ganun kadami yung kotse nila, no? Biruin mo dahil sa pahin bumili ng milyones na kotse. Oo nga, wala pang kotse. Wala eh, ganun talaga buhay. Maraming binubuhay. Kaya kailangan teped-teped mo na. Grabe, no? Puta na, 31 billion. Paano nyo nanulinok yun? 31, ito maging patas ho tayo. Alam naman ho natin na mga kontraktor ay talagang negosyo po yan. Diba? Wala naman ho sanang masama doon na kumita kayo dahil sa pagiging kontraktor nyo. Sabihin na natin na kahit umabot pa ng 1 trillion yun, wala akong problema kasi pinagtrabahuhan nyo yun. Kung nagtrabaho talaga kayo. Ang problema kasi dito, ang laki-laki ng budget, pero bakit, 'di ba? Ang dami-dami yung proyekto, ang laki-laki ng budget, pero hindi nyo naman ginagawa ng maayos yung mga proyekto nyo. Yun eh. Ang masama pa dito, excuse me, ang masama pa dito, may ghost project pa. Hindi pa natin alam kung merong ghost project ang Diskaya. Ang Timothy, ang Alpha Omega na na kumpanya. Hindi natin alam, ha? Oo. Wala pa tayong So dito pa lang, may kita nyo rito, wala naman kasi talagang problema kung gaano kalaki yung kinikita nila. Ang problema yung gawa, no? Wala sa ayos. Palaging sira, 'di ba? So talagang nagiging paraan na ito ng ibang mga kontraktor na hindi talaga nila tinitibayan etong mga proyekto na ginagawa nila kasi para din naman din sa kanila. Para sila din yung gumawa ulit at may panibago na namang budget para sa kanila. Ayun yung masama dyan. Ayun yung nakakaano dyan. Sa madaling salita, nangloko ka pa rin. Kahit pinagtrabahuhan mo yun, di mo naman ginawa ng maayos, pero nasa iyo lahat ng pera. Diba? Pangluloko pa rin yun. Doon doon lang tayo doon nagkakamali ang mga kontraktor na to. magkakaroon ng isang congressional hearing sa September 2. So tayo na, wala kaming pakialam dyan sa hearing nyo. Naglulukuhan lang tayo dyan eh. Naglulukuhan lang tayo dyan sa hearing nyo, di ba tiga Bicol ka? Saan ba yun? Saan bang congressman? Ako Bicol Party List ba yun? Di ba ako Bicol Party List ka? Nakakausap mo si Saldico? Yun dapat kausapin mo siya. Kung ano pwedeng sabihin niya. Eto po, yung 96 million gumuho kapatid ni Saldico ang salarin. Eto magre-reaction lang tayo dito. Ayan nasa title niya. 96 million gumuho kapatid ni Saldico ang salarin. Panoorin natin. Bubong ng stage sa Peñaranda Park bumagsak. Naku. 5 sugatan. Naku po. Contractor, Masakit mga dyan. kapatid daw ni Zaldico. Kapatid daw. 5 individual ang nasugatan nang bumagsak ang bubong ng stage sa Peñaranda Park, Legazpi City. Kaninang alas Legazpi 6 ng City, gabi, Bicol. Naku. Sabado, August 30, 2025. Ayon sa Albay Governor Noel Rosal,
Sugatan ng mga ito matapos tamaan ng tarpaulin at bakal mula sa bubong. Ang bubong ay bahagi ng Delikado yan. 96 million pesos project para sa Ha? 96 million na yan? $96 million yan? Tanginang yan. rehabilitation ng multi-purpose facility sa Old Albay District na ipinagkatiwala sa Highton Construction and Development Corporation Highton. at FS Co-Builders and Supplies or JV. Bilang patunay ay heto pa ang kanilang permit at nakapaskil pa sa tarpaulin ang contractor na Highton. Grabe oh. Yan oh, DPWH 2nd District Albay Engineer Office January 17, 2024. O ito yung halaga 340.70 million pesos. Grabe. O GAA 2023. Tanginan, lupit. Ganong kalaki tapos 96 million. Construction and Development Corporation. Kasama ang FS Co-Builders and Supply, ang Highton Construction and Development Corporation. Ang co-founder nito ay si Christopher Kitoko, kapatid ni Zaldico. Samantala'y pinag-usapan din sa social media ang food elevator sa pamamahay Ay, grabe. ni Claudine na kapag may gusto siyang kainin, aakyat ang pagkain papunta sa itaas ng Uy, kanyang tungin room. na sana. Uy! Ang sarap buhay. Biruin mo, pipindot ka lang dun, no? Pag pindot, tapos andyan yung burger, spaghetti. Ang lupit, sana all. Oh. Wow! Wow. Ang sosyal. Kahit yumaman ako, I will never install one like Ako din. this. These kids Putang na, katamaran na yan pag ginawa mo yan. Kahit yumaman din ako, hindi ko gagawin yan. Yung kaano yan, katamaran na yan. grew up entitled because their parents allowed them to be excessive. Lagyan ba naman ng food elevator yung kwarto? Having money does not automatically Hindi mean nga, kagaya nga nung sinabi ko, ganito nga kasi yan. May isang congressman na nilalagay niya yung pera sa kanilang bahay. Wala na sa totoo lang, etong congressman na to, panaginip to ha? Oo, panaginip. Napaganipan ko lang isang congressman. Hindi ko masyado makita ang mukha niya pero sure ako na congressman siya. Punong-puno ng pera ang kanyang bahay. Hindi lang 1 billion kundi daang-daang bilyones. Bilyon-bilyon ng pera. Dahil hindi na nga halos, hindi naman pwede ilagay sa bangko na nasa pangalan nila kasi madiditik. Alam mo na, ba may kita. So ang ginawa, sa bahay na lang inilalagay. So ngayon, etong congressman na to, hindi na rin alam kung paano gagastusin yung pera. Kaya kung ano-ano na lang ang ginagawa sa kanila. Sa totoo lang, yung kanyang tawag dito, yung kanyang cabinet, pag binuksan mo, akala mo cabinet, pero sa loob nun, ayun yung imbakan ng pera. May imbakan pa pala ng pera dun. Oo, pag binuksan mo yung cabinet na gano'n, akala mo cabinet, mga damit-damit. Pero may pintuan sa likod, tapos may imbakan pa ng pera doon sa loob. Ang matindi pa dito, hiwalay-hiwalay yung tigpa 500 sa tigi 1,000. Sa isang kwarto, tigpa 500. Sa isang kwarto, tigi 1,000. Ganun kalupit. Kagaya na sinabi ko nga sa panaginip ko, gusto kong mangupit. Di ako makakuha ng pera, di ko alam bakit. you are going to raise a spoiled child. Nasa pagpapalaki yan. Your kids can have everything they Hindi ko want papaanoin ng anak ko na. because that's why you work hard so they can have the things you did not. But no kid ever dreamed of having a freight elevator Grabe, no? to carry food and water to their rooms unless you put that idea in their head. And a service lift like this, especially one that's not really used or necessary kasi may mga kamay at paa naman kayo, is what changes a kid's perspective about what their money gives them. Your kid is supposed to walk to the kitchen to look for food, talk to their parents,
or the help while there. Make a bit of an effort to scrunch for food. Put together something of their own, even if it is just to add a spoon or get a napkin or grab water. They are supposed to correlate hunger with effort. Their parents should have the opportunity. Sabi ano mga kaswait? May food elevator sa kanyang bahay. Baka nga kahit sila Buddy Villar at Cynthia Villar na kilalang pinakamayaman sa Pilipinas, parang wala naman akong nabalitaang may pa-food elevator sa kanilang bahay. Hindi mo rin sure. Hindi mo din sure. Pero ang babaeng ito, Diyos ko. Samantali may ilang mga loyalista at kakamping na tila nananawagan sa mga DDS na itigil na daw ang pagbatikos dahil daw nagkaka-anxiety na daw ang mga nepo babies. Kasalanan ng magulang niyo yan. Tsaka kasalanan niyo rin yan. Alam niyo naman kasi na politiko, hindi niyo rin kasi ginamit utak niyo eh. Alam niyo na politiko yung magulang niyo. Tapos kayo, panay post kayo ng mga channel. Parang Laila de Lima lang channel. Mga LB, mga coach, mga mamahaling bags, mga mamahaling relo, sasakyan, bahay na merong elevator pod. Kasalanan niyo yan. Dapat nung una palang inisip niyo na ayoko magganito, ayoko ilabas to kasi pag nalabas to, so kahit pa sabihin nyo na pera nyo talaga yan, kahit pa sabihin na pinaghirapan ng magulang nyo, kaso yun na nga nasa politiko, yun nasa politics yung magulang nyo, yung kamag-anak nyo. Kapag nakita ng taong bayan, ano isipin nila? Ganyan at ganyan pa rin, sabihin na natin na pera nyo yan. Wala kayong dapat sisingon di sarili nyo rin mismo. Wow! Mabilis lang naman gamutin yung mga anxiety, depression. Konting travel lang nila out of the... Puta na, parang tsaka hindi na rin bago to nung nakaraan na nagkaka-issue na sa flood control. Sa Aldico biglang umalis kasi may health condition. Tsaka science, katarantaduhan yan. Hindi sa totoo lang yung may mga anxiety, parang nagiging common na rin yan ngayon eh. Parang laging dinadahilan na nang dahil dito nagkaroon ako ng anxiety. Dahil nandito, puta na, nasa utak nyo lang yan eh. Maniniwala ako pag kayo nagkaroon na talaga ng depression, nasiraan na talaga kayo ng pag-iisip, yun. Talagang mapapaniwala nyo. Pero anxiety, hindi ko naman po yun nilalahata. Yung iba kasi talagang may sakit na ganun. No? May sakit talagang anxiety na ganun at malala. Talagang pinapahirapan siya nun ng sakit na yun. Pero yung mga tao na porket na batikos lang, tsaka ito bakit kayo masasaktan? Kapag ikaw naging social, sabi na natin na influencer, social media creator, isa kang vlogger, kahit anong content mo, dapat maging handa ka sa pagiging sa mga basher. Talagang meron yan. Ako nga, putang na, yung mga dating vlogger na kasama ko, pati magulang ko, mga kapatid ko, dinamay sa pangbabasyakin. Diba? Pero inayaan ko yun. Kasi sabi ko, pag nagkita tayo, babasagin ko na lang mukha nyo. Awa ng Diyos, hindi pa naman kami nagkikita. Hindi pa kami nagkakasalubong ng isang lugar. Hindi pa kami nagkikita-kita, ilang taon na. Pero darating din siguro yung panahon. At siguro din naman, baka karma na lang din ang buwabalik. Kasi lagi ako siniswerte. Ang sarap ng buhay ko. Diba? Kahit saan lugar, pwede akong pumunta. Diba? Pagkain na gusto kong bilhin, nabibili ko. Diba? So, ganun. Diba? Alam nyo, tanggapin nyo yan. Sinimulan nyo maging influencer, tas ngayon iiyak-iyak kayo pag nabash kayo. Kasalanan nyo yan. Etong mga to, hindi ako naniniwalang may mga anxiety to. Alam nyo yung sakit sakit ng anxiety, ginagawa nyo yung laging dahilan. Country, shopping. Pero ang mga ordinaryong Pilipino... Sa totoosin nga lang, may balita niyan Ito. May bagong balita ito, mga nepo baby.
Ito ilalagay natin dito, yung mga Nepo baby. Ito. Panoorin niyo. Panoorin niyo to. Ito. Yan. Patuloy na nalulubog sa baha ng mga komento at pambabash ang mga tinaguriang Nepo baby o mga anak ng mga politiko at flood control contractors sa social media. Pero paano kung ang pinapaulanan ng komento tila sa ibang barangay o katauhan pala napupunta? Alamin sa Agenda Weekend Report ni Paulo Barcelon. Ilang araw nang viral sa social media si Claudine Co. Siya ang anak ni dating Ako Bicol Party List Representative Christopher Co. na founder ng Hightone Construction and Development Corporation na isa sa mga kontrobersyal na DPWH contractor. Mula sa malabilyonaryong lifestyle, pinasok na rin ni Claudine ang mundo ng musika. Pero bunsod ng flood control scandal, ang mga tukayo ni Claudine nadadamay na rin sa call-out. Gaya na lamang ni MPL Philippines Esports host na si Claudine Odin Taiko. Lumaki na siya ng lumaki. Nag-start siya sa IG na pinupuyok ako ng comments. Tapos hinihiling na mamatay na daw ako. So sabi ko, oy, parang hindi na tama to. Si Taiko nakinabang sa pera ng bayan pero bilang scholar ng Cavite State University. Ngayon pagdating sa ganito, walang ibang sisisihin dito kundi yun pa rin. Sila pa rin yung mga dapat i-bash. Dahil kung hindi sila pinakita nila yung mga ganyan-ganyan, hindi dapat. Ang mali lang dito, may mga viewers din kasing ganun eh. Talagang kapag may kuka lang, yun na agad. Ito, Taiko. Patay ko. Tatay ko. Anak ng teting nadamay pa eh, no? At nagtrabaho sa IT sector bago naging model, host at content creator. Pero dahil kapangalan nga niya ang isa pang Claudine, maski siya nabully online. Pero paglilinaw ni Taiko, never raw naging bahagi ng anumang government contract ang kanyang pamilya. Ang mga fitspiration niya raw na damit at ang kotseng kanyang gamit, lahat galing sa kanyang modeling at hosting gigs. Ang isa pang tukayo ni Claudine Co, ang YouTuber na si Camille Co, nakatanggap na rin ng mga harassing emails. Payo ngayon ng National Union of Journalists of the Philippines, bagamat malaking tulong sa pag-expose sa katotohanan, dapat anilang siliping maigi ng netizens kung sino ang kanilang pinatatamaan at tumulong na lang sa pagpapanagot sa mga illegal na gawain. Totoo naman din yun, no? Maging maingat din tayo kasi katulad niyan, may mga katukayo. Diba? Katulad ako, minsan nababash ako. Diba? Kasi kapangalan ko, kahawig ko pa, J. Guevara, James Reed. Ay, mali pala, may magkaiba pala, Reed pala yung Guevara nga pala ako. Diba? So talagang ganun. Dapat maging ano rin, maging tignan-tignan nyo rin. Baka yung iba sadyang talagang diba? Kasi may pagkasiraulo kasi yung ibang mga Pilipino talaga sa totoo lang. Katulad na lang niya ngayon inaasar namin. Nag-aasar kami na hindi kaya etong si Jason Rubico. Noong nakaraan lang kami biglang pumasok sa isip ko na baka pamangkin isaldi ko si Jason Rubico. Ay nako. So may mga viewers talagang ganyan. Kaya minsan kayo sure nyo muna kung siya talaga yun. At doon naman sa mga Nepo babies, kasalanan nyo yan. Bago nyo kasi pasukin ng social media, pagiging influencer, dapat handa kayo. Handa kayo mabash, handa rin kayo sa lahat. Lahat handa dapat kayo dyan. Hindi dapat kayo balat sibuyas. Talagang may mambabash dyan. Unang-una nga ang daming, kahit anong gawin mo sa mundo natin, may masasabi at may masasabi yung iba dyan. Talagang hindi mo yun mapipilis. Lalo't sa kalagayan yun ng mga kamag-anak kayo. Kamag-anak kayo ng mga congressman, ng mga kontraktor. Talagang lalo't mainit ang issue ng flood control. Paktay kayo. Mas maganda siguro kung i-stop nyo ang inyong pagbablog at manahimik na lang. Ayun, yun na lang talaga magagawa nyo dyan. At kausapin nyo rin minsan yung mga magulang nyo na nagnakaw po ba talaga kayo?
So yan mga Banateros, mga kabiyaya, anong may komento nyo ho dito sa mga panayam ni Senator JB Ejercito at dito sa pagbagsak ng isa sa mga project ng kapatid ni Saldico. So hanggang ngayon may katanungan pa rin tayo. Asan na si Congressman Saldico? Siya pa po ba ay buhay pa? Siya pa po ba ay nasa Pilipinas pa o nasa ibang bansa na? So comment nyo lang po dyan sa baba lahat ng reaction nyo at ating babasahin yan. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang di po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.